Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao. Ito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Natatandaan mo pa ba itong bahaging ito ng Manila Bay? Tiyak sa video na ito ay ikakagulat mo. Taong 2019, nang sinimulang ayusin muli ng isang probinsyano na pinakulong ngayon ng Marcos admin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay inayos ito at nilinis ang Manila Bay. Bago dumating ang 2019 mga kababayan, ay naging lawa, naging dagat ito ng basura itong bahaging ito malapit sa US Embassy. Ngunit sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayusin, linisin ang Manila Bay, ay ganito na ngayon ang ating makikita. Marami ang naging kritiko ng Duterte administrasyon patungkol dito sa pagpapalinis ng Manila Bay. Ngunit until now, nakikita natin na maayos pa din ang kalagayan ng Manila Bay. Nung kasalukuyang nagtatambak ng mga buhangin dito sa Manila Bay, ayun nga sa kritiko ng Duterte admin na di umano itong mga buhangin itinambak dito ay mawawash out lang din. Pero ilang taon na ho ang nakakaraan. Until now, nakikita pa rin po natin na nandito pa rin ang mga buhangin na itinambak dito nung panahon ng Duterte administration. Grabe mga kababayan, hindi ko akalain. Noong 2014, nung una ako napadpad dito sa Manila Bay, ay talagang napakabaho, burak, at punong-puno ng basura. Pero ngayon, makikita ninyo kung gaano kaganda. Sayang nga lang, hindi naging Pangulo si Inday. Dahil kung siguro, kung naging Pangulo si Vice President Sara Duterte, malamang sa malamang ay hindi lamang ito ang ating makikita ngayon dito sa bahaging ito ng Ruas Boulevard. Itong rock formation, itong nag-iisang bato sa kalagitnaan, dito nakasulat at nakaukit ang picture dati ng Manila Bay at ng kasalukuyang Manila Bay. Ito mga kababayan, pansinin po ninyo, yan po ang dating Manila Bay. At ito naman po ang pagkatapos ng isaayos ang Manila Bay. Dito sa likod, ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon, kaso nga lang may tao. Dito muna tayo sa kabila. Sayang, ilang taon na ho nang ipinagawa itong mga CR ng Manila Bay, but until now ay hindi pa rin nagagamit. Ayan mga kababayan, nilagyan pa yan ng aircon ng Duterte administration. Pero yun nga, gaya ng aking sinabi, sayang. Dahil hindi pa rin nagagamit ng ating mga kababayan itong CR ho ng Manila Bay. Pansinin nyo po kung paano po yan naging pang world class. Ika nga ho namin nung mga kasama kong vlogger noon na talagang itong CR pa lamang ng Manila Bay abay pang world class na. Kaso nga lang, itong pagpasok ng Marcos admin until now ay hindi pa rin ho nagagamit itong CR ho ng Manila Bay. Although may portalit naman dito, pero yun nga, gaya ng sinabi ko, yung mismong CR ang hindi pa po nagagamit until now. At ngayon nga po mga kababayan ay meron na rin po dito mga Coast Guard na nakaantabay, no? Itong bahaging dito po sa part na ito. Sino ang mag-expect na isang probinsyano lang pala ang magkakaroon ng katuparan na muling malinis ang Manila Bay? Ilang dekada ho, simula kay Marcos Sr. hanggang sa pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang dekada na napabayaan itong Manila Bay. Ang akala natin na wala ng pag-asa, no? Meron pa palang pag-asa sa isang probinsyano na isang nakakalungkot na ngayon ay wala dito sa Pilipinas.
sapagkat nga ito ay pinadala ng Marcos admin doon ho sa The Hague. Pasinin nyo mga kababayan at dito nga po sa Manila Bay at this time ay napakarami ho ng mga isda, no? Bagkus dito bahaging ito ay pinagbabawalan ng ating mga mangingisda na manghuli ng isda dito sa bahaging ito. Papapansin po ninyo. Ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kaganda at napakalapad nito, no? From phase 1 hanggang doon sa Yacht Club nung talagang bakbakan ang paglilinis dito ng Duterte administration. Pero gayon pa man, no, dahil nga po sa nung panahon ni Pangulong Duterte ay kasagsagan din naman na mayor noon si Mayor Isko Moreno, na kung saan nga po mga kababayan itong bahaging ito ng Manila Bay ay sako po ito ng Kamaynilaan, ng Maynila. So nung panahon ho noon ay nagkaroon po ng tandem or pagtutulungan ang local government ng Maynila at ng NCR naman, ng national naman, no. So kaya nga po talagang nagtulungan noon ang local and national. Inasahan ho natin na sa pamumuno ni Mayor Isko this time ay magkakaroon ulit ng katuparan na muling malinis ang bahaging ito ng Roas Boulevard, Manila Bay at ang buong Kamaynilaan. Kung matatandaan po ninyo mga kababayan, nung panahon ho niyang mga dilaw, wala ho tayong ibang makita dito. Imbis na ayusin, palinisin ng Manila Bay ay purong mga rebulto ho inoon yung kanila hong inilagay dito. Ito nga ang isang rebulto pa rin ng patay na, no, or pumanaw na dating senador and Benigno Aquino. Pero nung panahon ni former President Duterte, maraming mga rebulto dito ang talagang nawala, no, ng kanyang pamumuno, and talagang nilinis niya itong bahaging ito ng Manila Bay from phase 1 hanggang Yacht Club. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na. Grabe mga kababayan, no, napakasayang. Hindi lamang ho ito ang naging project ko ng Duterte administration, ngunit napakarami pa. Gaya ng aking sinabi, isa na rin po dyan ang LRT1 from Baclaran to Cavite na isa din sa naging project ng Duterte administration. Pinangako ni Pinoy, tinupad ni Duterte. But at this time, talagang wala hong nadugtong doon sa girder sa pamumuno po ni Marcos Jr. So talagang mas lumubo ang ating utang ng Pilipinas, pero gayon pa man ay wala hong project itong Marcos admin. So tika lang mga kababayan, bago nating tapusin ang video na ito, malapit na naman ho ang 2028 national election. So aking ibibilin sa inyo na kung saan ay pumili tayo ng mas nararapat na leader. Ang ganda, nakakapanghinayang lang na kung ano yung natapos ni Duterte ni Pangulong Duterte, ayun na lang. Yun na yun, no?